Ito na ang continuation ng part 2, so ito matatawag ko ay part 3. Ang hirap talagang kalasin nitong part na to sa likod, kaya kahit anong subok ko wala, maging yung lighter na may kandila, wala din. Even yung wrench na order ko is medyo mali pa dahil malambot at manipis yun. Bilang isang baguang siklista, dito natin matututunan ang tinatawag na trial and error. Doon masusukat lahat ng alam natin at kung ano pa ang gusto natin matutunan. Kaya kung mapapansin, medyo sala pa ito. Ayan, medyo alanganin talaga, kaya wala akong magagawa kundi magpatulong sa eksperto. Kaya marami akong kakilalang eksperto na makakatulong sa akin. As you can see dito sa front, madali ko siya nakalas kasi hindi siya over tight at hindi siya nadali ng kalawang. Kaya doon ko lang to pwedeng gamitin tong universal wrench na ito. Yan, kung makikita nyo, ang nipis, malambot. 16mm 1/2 ang laki dahil dito ay madali-dali kagaya ng hawak kong universal wrench. Kaya kung bibili kayo ng tools, siguraduhin nyo na maging wise kayo at titingnan nyo ang pinagkaiba ng size between 1/4 and 1/2. By the way, nilinis ko na yung front at nagkalas ako para ma-check kung okay pa yan. At nesprayan ko na to ng rust remover para siguradong tanggal talaga ng konting kalawang. Meron naman matitirang konting kalawang pa doon, pero the rest tatanggal naman yun. Kung anong kayang lusawin talaga. Natanggal ko na ang nuts ngayon. Okay na yung sa axle nuts ng front. Ngayon, i-check ko naman ngayon ang front tires and interior. Let's see kung okay pa ba siya or need palitan ng gulong. Kaya mahirap talaga yung bagay na yung hindi natin sigurado kung mapipilit ba natin na mabigyan ng solusyon like permanent or temporary solution. Kaya para sigurado ay magpalit ka na ng bago para pag natapos at yun ang resulta ay mukha pa rin bago. Sa mga baguhan dyan ay marami kayong matututunan sa buhay kapag dumating kayo sa punto na gusto nyo maging buhay siklista, like self-repair ng mga parts ng bike or anything else na gusto nyo matutunan. Kagaya sa case ko ay nasubukan ko na lahat, kaya hindi ko pa rin makalas dahil nga nadali ng tulong kalawang at napabayaan. Kaya no choice, makikihiram ako ng tools sa mga eksperto o magpapatulong na lang para mas madaling matapos. At ang isa pang bagay pa dito ay yung pagdating sa gulong at napansin nyo may puncture or talagang flat na sa kalumaan or whatsoever reason is kung hindi kayo marunong gumamit ng repair patch kit na ito na makikita doon sa gulong ay huwag nyo nang ipilit dahil baka lalong dumagdag, lalo na kung hindi pa kayo gaano marunong. Kaya yung mga eksperto, marunong sila mag-repair ng gulong, yan sa pamagitan ng interior, within those repair patch kit na ito, dahil sila naman alam na naman nila kung paano gawin. Kaya sa case ko, halatang very wrong way, kaya kahit anong subok ko dito ay hindi pa rin epekto. Yung iba, pag nakakabili online, sabi daw hindi daw effective. Baka naman very wrong way ang paggamit nyo ng repair tire patch kit na ito. Kaya mahalata, mali talaga. Kaya sa case ko hindi talaga to madaling gawin. As you can see, talagang very wrong way ang paggawa ko ng repair patch kit. Kaya mahalata hindi talaga siya effective unless alam mo ang paano gawin sa procedure. Pagdating sa instructions, nasusundan nyo siya. Pag binasa nyo yung nakalagay sa label ng inyong tools or even though nababasa nyo doon sa bawat instruction or even though napapanood nyo doon sa YouTube. Sa mga eksperto, bagay sa inyo itong tire repair patch kit na ito. Pero sa mga baguhan naman, ang kailangan nyo munang gawin ay magpalit kayo ng bagong interior na gulong. Unless meron kayong extra dapat na dala sa tuwing magkaroon sa inyo ng abala kapag nagkaroon kayo ng long ride. And make sure meron kayong bag na mapapaglagyan nyo ng mga pamalit na parts just in case na magkaroon ng problema. Yan, kung nakita ninyo, very wrong way ang pagkakalagay ko ng repair patch kit na ito. Okay, moving on, ang gagawin ko muna dito ay maglalagay muna ako ng anti-puncture proof with anti-flat tire pad natin or tire liner. Dahil ito ay malaking tulong ito sa interior ng gulong natin. Na kahit ito ay mas stuck to sa loob ng bahay ay hindi basta-basta ma-flat ito sa kalumaan or even though hindi siya magkaroon basta-basta ng puncture kapag nandun kayo sa malulubak na daan, lalo na kung may matalim na bagay katulad ng pako. Pero ang weakest point lang dyan ay yung thumbtacks, yung manipis na matulis.
Kaya doon kayo lalo mag-ingat sa tuwing dadaan kayo ng malulubak na daan or kahit sa kalsada. Minsan meron din yung mga pako or even tamtax, kaya hindi natin may iwasan na baka minsan yung mga tao nga naman baka natapon o kung naman. At kahit saan ba kayo dumaan, lagi mag-ingat. Yan ang lagi natin paalala sa tuwing pupunta tayo sa malayong lugar. Yan, lalo na sa mga buhay siklista natin dyan. Pagkatapos ko lagyan ng puncture-proof tire pad, ay pinasok ko na sa loob yung rear tire interior na ito at kinat ko yung excess doon na galing sa puncture-proof. Dahil yun ang talagang sukat. Kapag lumabis ito at lumagpas doon sa tamang sukat, ay siguraduhin gupitin ang puncture-proof tire pad at yung matitira ay magamit yan for later use. Kaya after kong mapasok lahat ng tire interior ng galing dyan sa rear, ay sinubukan kong gamitin ulit ng air pump with 160 PSI na may kasamang gauge. Kaya halata mo ay nahirapan pa ako sa pagpasok ng gulong. Mahirap pa gamitin ng pry tool sa ngayon kasi nangangapa pa ako. Pagkatapos niyan ay binomba ko na yan saglit para malaman ko kung ito ay may maririnig pa akong nasingaw. Pag may narinig pa akong nasingaw, ibig sabihin mali ang pagkakalagay ko doon sa repair tire patch kit na ito. Kaya nung marinig ko ay talagang hindi pa rin natapos yun. Kaya unless palitan na lang ng bagong interior ng gulong para sigurado. Okay, moving on. Napunta naman ako ngayon sa front dahil kinakailangan ko ulit lagyan ng anti-puncture proof and anti-flat tire pad na ito. Same procedure lang naman yan. Kung ano yung ginawa ko kanina doon sa rear, yun din ang gagawin sa front. Ilagay lamang yung anti-puncture proof tire pad na ito doon sa loob. Tapos kapag doon umabot at numabis yon, ikat agad. Tapos subukan ipasok itong interior tire na ito. Then tsaka bubombahin lang yan. And nung chinek ko ay hindi ko namalayan na may sumingaw na rin pala sa front. Kasi nung nakarang araw na testing ko, nung dumating ang air pump na ito is okay pa naman. Kaso nga lang, since luma na ito at matagal na itong na-stock, talagang mafa-flat nga naman talaga yon. Kaya unless magpalit ng bagong gulong, yung interior para masigurado at mas safe siyang gamitin. Sinubukan ko pa rin lagyan to ng repair patch kit na ito sa interior pero wala rin. It's useless sa akin for now kasi nga hindi pa ako marunong gumamit. Kaya binuksan ko na yung bagong 27.5 tire interior at nang matesting na, then yung isa pa ay testingin ko na lang sa likod kung makakalas ko na yon. Kaya magpapatulog na lang ako sa eksperto paano makakalas yung kabila kasi na-stuck yung sa kalawang. And so far nung chinek ko yung bagong gulong na interior is okay naman siya at wala siyang butas. So tama lang ang nabili ko for now. Kaya ugalin ninyong i-check ang inyong mga gulong kung anong size ito, may nakalagay na yun sa label. In my case is 27 or 27.5. May kanya-kanyang sukat yan. Merong 29, may 28 and whatsoever. Sunod-sunod na size ito kaya depende sa makukuha nyong bike once bumili kayo sa retail store. Mula nang chinek ko ang bagong gulong at nang ma-assemble ko na is okay na siya ngayon. Wala akong naririnig na nasingaw or yung butas doon. Tapos ito, ikakabit ko na siya. Pero hindi ko pala na-realize na baliktad pala kasi hindi ko nasundan dahil sa sobrang excited na ako. Pero anyway, binaliktad ko na rin lang naman ito at hindi ko na binidyohan kung paano ko ibabalik sa dati ito. Like, ibabaliktad to para tumapad yung mapapaglagyan ko ng bagong caliper. At ganun din lang naman. At dahil dyan, okay na, naayos ko na to. Doon ko naman sinukat ang bagong brakes and caliper na nabili ko sa Shopee. And so far, okay naman siya kahit magkaiba yung shape ng brake pads doon sa loob. Unlike doon sa lumang caliper is bilog siya. Ito naman ay mga rectangle to sa loob. Pero saktuhan lang naman at abot naman yung disc brakes. Tsaka na ako magpapalit kapag mapudpud na yung brake pads na ito. Bago ko kalasin yung lumang rear derailleur na hindi na gumagana, ay chinek ko muna at nag-inspect sa pamamagitan itong lumang chain na ito sa bike dahil nga puro kalawang na. At nung gumamit ako ng tools for chain is hindi talaga matanggal. Imposible na to para sa akin dahil sa sobrang kalawang na to at napabayaan. Kaya no choice kung anong ibang paraan na magagawa ko. Kaya skip ko muna. Then afterwards, chinek ko naman yung rear derailleur. Since hindi na rin naman to pwedeng gamitin, kahit sabihin mo kung maayos pa to, ay wala ko ibang choice kundi sirain na lang yung ilalim.
sa pamamagitan ng pliers. Then afterwards ay kakalasin ko na lang to. Pag may nakita akong torque screw na parang star ay gagamitin ko ang tinatawag na drill. Meron din tong pang screw, ayan nga ng drill na ginamit ko. So mas convenient siyang gamitin at hindi naman gano'n siya heavy duty. Okay lang yan, for only tools lang yan. Pagkatapos ko tanggalin ang rear derailleur na sira, kaya nag-double check pa ako kung anong pwede kong gawin. Kaya kinabit ko muna pansamantala ang bagong rear derailleur na. At dahil nalaman ko sumakto ang pagkakasukat ng assemble ko dito sa rear derailleur na bago, kaya magandang tingnan at mukha na rin bago ang shifting ko sa likod for 7-speed rear derailleur ng Shimano. Yung ibang part na hindi ko pa makalasa ngayon ay skip ko muna. At nandito na yung nasirang gulong. Sumabog pa nga sa totoo lang eh. At yung napagkalas ko na rear derailleur, yun muna ang ginawa ko sa ngayon. At ito na ang mga parcel na dumating sa akin. In total of 6 parcels. Kaya maaari natin silipin kung anong nilalaman ito sa loob. Mula nung unbox ako ay nandito ang speedometer. Nandito din ang buy one take one na bike lube. Pro lube pa yan. Yung pangatlo ay Shimano CT30 na front derailleur. Then 9-volt rechargeable. And of course, meron tayong all-purpose degreaser. At ang pinakahuli ay isang type ng accessories, itong side mirror. Sa ngayon, 6 na parcels ang napag-unbox ko sa ngayon. Kaya eto na, abangan nyo ang part 4. This is Marky Macaroni. See you in the next video. Goodbye for now.